papaya, wow, white rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Oh, so good! Comeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Comeo sa tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada.
then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 18 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayan kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Lunes sa 3 sa buwan ng Agosto taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Mary Grace Piato sa tilan pang misteryosong pangalan sa confidential funds ng Office of the Vice President naungkat sa Day 11 ng impeachment trial. Signal number 1 ang Tropical Depression Luis nakataas pa rin sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Malacanang bukas naman sa investigasyon sa reklamo laban kay DOH Secretary Fuhalte. Mosyon laban sa pag-TRO sa 85 pesos na wage hike sa Metro Manila iniharap. Congressman Leviste at isang dating mambabatas pinasabina na ng NBI. Kahilingan na alisin si dating DPWH Secretary Bonoan bilang akusado sa kasong graft laban kay Senator Estrada ibinasura ng Sandigan Bayan. Samantala, Senador Dante Marcoleta hindi naman nagpasok ng plea sa kasong paglabag sa PD46. At pagpatay sa lady vlogger sa Caloocan, idiniklarang case solved na ng PNP. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, ipresenta sa ika-11 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte si Mary Grace Piatos na tumanggap umano ng acknowledgement receipt. Ito'y kaugnay ng pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential fund ng OBP at DepEd. Bagamat kasama sa mga tumanggap ng acknowledgement receipt si Mary Grace Piatos, ipinakita sa pagdinig na mga gamot na halagang 70,000 pesos lamang ang tinanggap nito. Bukod sa kanya ay pinakita rin ng prosecution sa resibong tinanggap ni Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Pati Ting, Andilim, Alejandro Piquet, Fiona Biong, si Pronyo Balsac at Gabriel Bisaya. Pero paglilinaw ni Roderick Wamil na siyang witness ngayong araw, acknowledgement receipt lamang ang ipinasa ng OBP at wala pang ibang documentary support sa mga ginastos na pondo. Nabahiran umano ng pagdududa ang liquidation report na isinuwiti ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit tungkol sa paggamit ng confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million pesos noong 2022. Itong binunyag ni Roderico Wamil, State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa kanyang pagdalo sa Day 11 ng impeachment trial bilang testigo ng taga-usig. Ayon sa prosecution witness, ang isinuwiti ng OVP sa COA ay acknowledgement
acknowledgement receipts ng confidential funds sa halip na sales invoices o opisyal na resibo alinsunod sa itinatakda ng 2015 Joint Circular tungkol sa wastong paggamit ng kontrobersyal na pondo. Sa ginawang pagtatanong ni Attorney Lorna Capunan, sinabi ni Wamil na ginamit ng OVP ang confidential funds noong 2023 kahit ang coverage ng cash advance ay noon pang 2022. Bukod sa acknowledgement receipts, wala na umanong naisumiti na iba pang importanteng dokumento ang OVP na magdedepensa sa paggamit ng kanilang confidential funds. Binigyan din ni Wamil na hindi absolute ang pagiging confidential ng naturang pondo. Samantala, ginit naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte na aprobado ni Pangulong Ferdinand Marcos ang 125 million confidential fund noong 2022. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita at abogado ng Depensa. Batay sa record naman ng Commission on Audit, natanggap ng OVP ang pondo noong December 20 at naipamahagi ito sa loob nga ng 11 araw. Dahil dito maring itinanggi naman ni Poa na ang paggastos ng 125 million confidential fund ay may anomalya. Samantala, nabigo umano ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte na patunayan kung paano ginamit ang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Itong testimonya ni COA Auditor Roderick Wamil matapos na hindi matukoy ng Office of the Vice President ang espesipikong confidential activities na ginamitan ng 125 million pesos na confidential funds. Ayon kay Wamil, hindi anya na ipakita sa OVP Physical and Financial Plan and Accomplishment Report kung saan ginamit ang pondo na anyay na disburse mula December 21 hanggang December 31, 2022. Mahalaga anyang malaman nila kung saan ginamit ang pondo para matiyak na kung ito ay allowable expenses sa ilalim ng Joint Circular 2015 na may regulasyon na sa paggasta ng pondo. Samantala, sasagutin lahat ng defense panel ni Vice President Sara Duterte ang mga lumabas sa impeachment trial kanina na bahagi po ng pinipresenta ng prosecutions. Ayon kay Attorney Michael Poe, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, kapag sila na ang naglatag ng kanilang depensa at sila na ang nag-cross-examination sa mga testigo ng prosecution, ay ilalanta din nila ang kanilang mga depensa. Iginit naman ni dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds sa Audit Office o COA-ICFAO State Auditor Roderick Wamil na hindi sumunod ang 2022 Fiscal and Financial Plan ng Office of the Vice President o OVP sa 2015 Joint Circular na nagtatakda ng mga panuntunan sa paggamit at pag-uulat ng confidential funds. Sa ika-11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Wamil na hindi inilagay ng OVP ang mga specific na confidential activities na paggagamitan ng pondo, kaya hindi rin umano maitugma ang mga nakasaad na target at inaasahang resulta. Kinumpirma rin nito na ang naturang plano na inaprubahan noong December 13, 2022 ay may lagda ni Vice President Duterte. Tinukoy rin ni Wamil ang umano'y hindi tugma ng mga petsa sa isang certification ng OVP dahil may petsang Enero 2022 ang dokumento. Samantalang ang cash advance ay para sa ika-4 na quarter ng nabanggit na taon at nanotaryo lamang noong January 2023. Pakinggan po natin si Ginoong Wamil. Confidential fund ng 4th quarter of 2022 of the OBP disclosed that una, yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01 dahil hindi po in-indicate ng OBP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. So una, hindi compliant ang physical and financial plan ng Office of the Vice President. And under the same item din po, yung kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance. Your Honor, for easy reference, Si Wamil ay testigo ng House Prosecution Panel sa Article 1 ng impeachment case na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at Department of Education. 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang balita, napanatili ng Tropical Depression Luis ang lakas nito habang kumikilos pahilagang kanluran sa karagatan sa silangan ng Isabela. Ayon sa DOST Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa katubigang sakop ng palanan sa Isabela.
Taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin 45 km kada oras at bugsong aabot naman sa 60 km kada oras habang kumikilo sa bilis na 15 km per hour. Dahil dito nakataas ang signal number 1 sa central at eastern portion ng Cagayan, Buong Isabela, Quirino, silangan at timog na bahagi ng Apayao, silangang bahagi ng Kalinga Mountain Province sa Tipugao, pati na rin sa ilang bahagi ng Aurora. Batay sa forecast ng Weather Bureau, posibleng maglandfall o lumapit ang bagyo sa Northern Luzon ngayong gabi o bukas ng umaga. At inaasahang hihina bilang low pressure area naman sa Miyerkules. Bukas ang Malacanang na imbestigahan ng reklamo ng isang grupo tungkol sa umunoy pagsusugal ni Health Secretary Jose Brix Pujalte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nararapat na malaman ang katotohanan kung may ganitong issue sa kalihim. Dumistansya naman ang palasyo sa panawagang suspindihin si Pujalte habang isinasagawa ang imbestigasyon. Hindi rin direktang sinagot ni Castro kung tiwala pa rin ba si Marcos Jr. sa kalihim kasunod ng kontrobersya. Sa halip sinabi nito, nagagawa ng nararapat na aksyon ang presidente kung may lalabas na matibay na ebidensya sa aligasyon laban sa opisyal. Pakinggan po natin si Yuse Claire Castro. Kung may ganito po mga issue ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan at kung ano man po ang kalalabasan nito ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol siya. Una nang itinanggi ng kalihim ang akusasyon na tinawag nitong demolition job. Samantala, naghain naman ng urgent motion for intervention sa Pasig RTC Branch 252. Ang 11 grupo ng manggagawa sa ilalim na nagkaisa Labor Coalition at TUCP. Lumoso ba mga grupo sa Pasig City Hall of Justice upang iprotesta ang naudot na 85 pesos wage increase sa Metro Manila. Igihit ni TUCP spokesperson Carlo Oñate, labag sa Labor Code ang nilabas na temporary restraining order ng korte sa dagdag na sweldo. Pakinggan natin si Oñate. Mismong Labor Code ang nagsabi na walang pwedeng injunction o TRO na i-issue against sa proseso ng ating Regional Wage Board. Kaya malinaw ho yun. No? Kaya nga ngayon, hinahanap nga namin nasan si Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Inadmit ng lawyer nila na hindi sila dumaan. Inadmit nila. Hindi sila dumaan. Kasi ang pwede nilang proseso mag-file ng apila sa NWPC, hindi nila ginamit yun. Samantala, panibagong grupo ng mga manggagawa ang nagprotesta sa harap ng tanggapan ng DOLE Central Office sa Intramuros, Maynila kaninang umaga. Ito ay dahil pa rin sa kanilang pagtutol sa pagpigil ng Pasig RTC sa ipinangakong 85 pesos wage increase sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Gate ng grupo, dapat ituloy ang dagdag sahod dahil maliit na araw ito ay pinaasa pa ang mga manggagawa. Pinangunahan ng kilos protesta ng Bayan Manila UHMC kasama ang Manila Workers Unity, Anak Bayan Manila at Gabriela, Manila. Sa iba pa ang mga balita, magpapadala ng sabina ang National Bureau of Investigation laban kina Congressman Leandro Levista ng Batangas at dating Congressman Jing Paras. Kaugnay ng manoy planong i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, permado na ang sabina noong Biyernes, ngunit ngayong Lunes lamang ito ipadadala. Nasa ang harap ang dalawa sa NBI sa Huwebes. Sinisilip na ng National Bureau of Investigation kung may iba pang nabiktima o tinarget na opisyal ng gobyerno ang grupong nasa likod ng nabistong honey trap at sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ang klaro ngayon si Recto ang subject ng umano'y character assassination. Ipadadala na anya ng Bureau ngayong araw ang sabina kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras na idinadawit sa issue. Sakaling no-show sa Huwebes, ayon kay Matibag, kikilos ang NBI nang naaayon batay sa makakalap nilang mga ebidensya. Pero kung may nag-iimbento lang ang nasa koteng talent manager at kinontrata ang 4 na babaeng talent, tutulungan pa niya ng ahensya sina Leviste at Paras na panagutin ang mga ito. Nilinaw ng NBI Director na hindi nila idiniklarang may kasalanan na ang dalawa dahil dadaan pa ang mga ito sa due process. Samantala, tumanggi namang magpasok ng plea si Senador Rodante Marcoleta mula sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o ang batas na nagbabawal sa mga public officials na tumanggap ng regalo. Dahil sa desisyon ng First Division ng Sandigan Bayan ang nag-plead ng not guilty sa ngalan ni Marcoleta,
Ayon sa kanya mga abogado, hindi nagpasok ng plea ang senador dahil sa kanilang nakapending na petisyon sa Korte Suprema. Ang kaso ay may kinalaman sa pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation sa kanyang pagkandidato ng 2025 senatorial election. Ipinahayag naman ng prosecution na bukod sa hindi pagdideklara ng naturang halaga, tinanggap ni Marcoleta ang donasyon sa panahon ng siya'y miyembro pa ng Kamara. Malinaw ang nilang paglabag sa PD46. Samantala, ang kanyang kapwa-akusado na si Aristotel Viray ay nag-plead ng not guilty rin sa naturang kaso. Samantala, ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosecution na alisin sa kasong graft si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil sa kawalan ng legal na basehan. Dahil dito, sinabi ng korte na tuloy ang kaso ni Bonoan kasama si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y 213.7 million pesos na kickback sa flood control project sa Bulacan. Sa kanilang 12-page resolution, iginit ng korte na hindi na pwedeng baguhin ang sakdal dahil na-arraign na si Estrada at mabubura umano ang aligasyon ng sabuatan ng dalawa. Paliwanag ng korte, mahalaga ang papel ni Bonoan bilang kapwa-akusado sa presentasyon ng mga ebidensya at sa pagtukoy ng kanilang naging partisipasyon sa kaso. Pero nilinaw ng Sandigan Bayan na bukas pa rin ang posibilidad na gawing state witness si Bonoan na sa tamang panahon kung pasok ito sa batas. Samantala, may person of interest na ang National Bureau of Investigation kaugnay sa pagbabanta sa buhay umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa social media. Ito ay matapos ang pagbatay sa political blogger na si Mima Alicia. Ayon kay Director Melvin Matibag ng NBI, marami ang online threat sa Pangulo pero na-penetrate na nila mga ito. Tumanggi naman si Matibag na magbigay ng karagdagang pang detalye. Idiniklara ng PNP na case solved na ang nangyaring pagpatay sa lady vlogger na si Mima Alicia Lipata sa Caloocan noong nakalipas na buwan. Ito'y matapos sumuko sa mga otoridad ang di umano'y tumayong middleman sa nabanggit na krimen. Ang suspect ay sumurrender sa Mabalacat City Police Station sa Pampanga bago ipina-turn over sa Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kay Northern Police District Director Brigadier General Ben Liner Capile, ang naturang pinaghinalaan ang nakipag-ugnayan sa isa sa gunmen upang ayusin ang transaksyon sa pagpaslang kay Lipata. Sinabi ng opisyal na isa pang umaktong middleman ang tinutugis ng otoridad. Kasamang mag-asawang negosyante na itinuturing na utak sa nabanggit na krimen na ang motibo ay pera. Nauna nang naaresto ang dalawang suspect sa bumaril kay Lipata. Natuklasan mula sa record ng PNP na ang gunmen ay parehong may criminal records na lalong nagpalakas sa hinala na sila ay hired killers. Dahil sa pinakabagong development, idiniklara ni PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. na case solved na ang nabanggit na krimen. Samantala! Oy! Galing! Thank you! Salamat! So partner, parang hindi katanggap-tanggap. Ano ba yan? Oil price increase, decrease ay ba yan? May katiting na tapyas presyo sa produktong petrolyo. Bukas, may unang Martes rollback ng Agosto. Okay. Ayon kay Secretary Sharon Garin sa isang pulong balitaan, 73 centavos ang rollback sa gas, 60 centavos sa diesel, at 200 pesos and 9 centavos o 2 pesos and 9 centavos sa kerosene. Yan lamang po, and I. Thank you. Ulitin natin, partner. Bukas may 73 centavos ang rollback sa gasolina, 60 centavos sa diesel. 35 minutes after 5 ng hapon, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras